Yo, good morning. Yan, umaga ngayon. Time check 9:30. Andito na ulit kami ngayon sa bundok pagkatapos ng 3 araw na pahinga. Yan si Bayo. 3 araw lang kami nagpahinga. Bumalik na ulit kami dito sa bundok. Nandito naman kami ngayon sa malapit sa Dagatan Lake. Yan yung mga kasama natin ngayon. Yan si Nunoy muling nagbabalik. Matagal-tagal na wala yan. Halos 8 months yata yung hindi nakasama. Siyempre si Samuel kasama natin, yung kanyang kabayo. So ngayon wala dito yung iba nating kabakas na kasama nung nakaraan. So bali 3 lang kami ngayon. Ito nga pala yung dati naming niyugan na matagal na napasanla mula nung mamatay yung nanay at tatay ko, yung tatay at nanay namin. So dito na ito sa may gilid ng lake. So ito yung dati naming kuprahan na yun, nadali. So lilinisin namin, papalitan namin ng bagong sahig para yung kukuprahin namin ngayon ay dito na rin namin isasalang. So kakaunti naman ito, baka mga siguro wala pang 3,000 kabuo ito, konti lang. Kaya kami ng 3 muna yung gagawa. Si Samuel, saka si Bayaw muling nagbabalik. Let's go. Yung dating hukay yung may bikuyo pa siya. Halos 5 taon. Halos 5 taon itong nakasanla, niyugang ito. Una ay doon sa tiyahin namin, tapos napalipat doon sa manager namin doon sa labas nung nung nakaraan. Kaya halos tig 2 taon sila. Ngayon ay halos 5 years ito. Halos 5 taong nakasanla. Yan. Tapos nung natubos na yan, muling kukuprahin uli. Kami naman uli ngayon magkukupra. Wala pala namang kalkalin Ayos na ba kaya yan? Huwag natin kalkalan yan. Nilinisan na lang. Ha? Oo, salanga dyan. Dito, saka dito. 4 na salanga. Yan, daming amislag na ayo. Amislag na ito, ari na ito. Batangan. Yun pa, amislag Ano yung bayo ko? Ando sa ilalim. Kuha mo na. May isa na. Talagang target ko dito. Ito ang ating pangulam mamayang hapon. Dadagdagan natin mamayang gabi. Bukas na maga. Dadagdagan natin mamayang gabi. So, dito na rin kami manggagawa nung tent o ng trapal na tutulugan namin. Siguro dito sa gilid na ito. O dito. Para mamayang gabi, yun yung magiging tulugan namin. Babaguhin na lang Oo. Babaguhin. Hindi, doon na din. Maliit naman yan Oo. Yan, gagawa muna kami nung ang taas niyan. Nung yung salanga na hindi, lulubog pa naman yan na pagpapatungan ng sahig. Lalagyan namin ng sahig na bago para dire-diretso na. Yan ang hukay niyan. Ganito lang yung gatungan dito, yung medyo nakatapat. Gawa ng hindi nabutasan niya nung lampas doon, gawa niyang bato. May malaking bato sa ilalim dati. So yan, habang yung dalawa ay gagawa nung kuprahan, tayo muna ay manggawa ng merienda. Magpainit muna tayo ng tubig. Coke? Coke ka sa'yo? Gano'ng kataas? Karkulahin mo na lang. Pag yung pwede natin tuduhan ng gatong, yan, ilulubog-lubog pa naman yan. Ay, papadaya. Bakit? Maka ito kasi dyan. Oo nga, palit kayo. Palit kayo. Malaking buras nito laki niya Haligi na yan Pagkahan na ito. Yan, tanggalin mo na yan. Para mababaan. Oo, mabala.
So yan, pansamantala iniwan muna namin yung sinasahiga namin na kuprahan. Yan, medyo hapon na kaya sabi ko mangangawit muna kami para bukas ay madali na magsalang. So ito nga pala yung dating lugar nung pinagbahayan namin dito sa bundok. Flex ko lang sa inyo. May mga natira pa dyan mga haligi namin dati. Yun. Tapos dito naman sa bandang kanan, andito yung lake, yung Dagatan Lake, dyan sa gilid na yan. So yan. So ito yung gusto kong ipaliwanag sa inyo mga boss, sa mga nagtatanong at nagko-comment sa ating YouTube channel at sa mga nagtatanong sa groups tungkol dun sa pamumunga ng nyug. So depende yun kung yung nyugan nyo ay medyo masukal kagaya nito, syempre medyo payat yung lupa, at yung niyog ay merong kaagaw sa sustansya ng lupa kagaya ng mga kahoy, mga damo, kaya yan medyo mahinang mamunga. So ngayon po ay September na ngayon pero itong aming kinokopra ay hulog Agosto pa rin to. Yung sa tawag namin ay hulog Agosto, so ibig sabihin yung bunga na pang Agosto dapat i-harvest. Ayan So maraming tuyo, halos lahat yan ay tuyo, lahat yan ay hinog, lahat ay natuyo na yan. Yan po ay yan yung ikot mula nung April. So bali 4 na buwan hanggang ngayon. So ibig sabihin nun, talagang wala tayong makukuhang salab o yung medyo sariwa. Dahil ito ay last na kinopra ay nung April o March. Noon, yung mga bungang yan, ito yun. Yung noon ay sariwa ng buwan na yun, ng April. So pagdating po ng May, magiging salab yan. Salab. Tapos pagpatak po naman ng mga June hanggang July, tuyo na yan. Ganito na itsura niya, no? Yan. O ito, ganito itsura niyan. Sa loob ng 3 buwan. Pwede nang i-harvest hanggang August. So kapag August, ganito na itsura niyan. May tubo na. O ito, galing sa taas to, pero yan, may tubo na. Dahil 4 na buwan na siya So resulta po niyan, kapag nakuha na natin yan, yung may tubo na yan, yung panghulog Agosto, ganyan na yung magiging itsura ng itaas. Ayan, wala nang natira. Lahat sariwa na. O yung tinatawag na alangan, yung manipis, yung sabi nga dito sa amin graduate na sa pagkabuko, yung makapal na. So bibilang ka uli ng 2 buwan o 1 buwan at kalahati, magiging salab yan. Tapos hanggang 3 buwan magiging matutuyo na yan hanggang sa i-harvest na uli. Ayan. So kapag ganito yung niyugan, talagang mahinang mamunga ito dahil sa sobrang dami ng kahoy, masukal. So yan, nakita naman payat na yung lupa yung mga ugat niya umaangat na. Tapos batuhan pa, ayan Kaya ako konti yun ako kukuha sa mga ganitong klase ng niyugan. Depende siguro kung ibabase nyo sa mga niyugan na mga nasa tabi ng kalye o ng highway o sa mga malalapit sa tubigan na medyo mataba yung lupa. So talagang magaling mamunga yung mga niyog kapag nasa ganun. Ayan Sukal yan, dating bahay namin to Yan. So meron kasing isang, hindi ko alam kung siya ba ay farm manager, owner o tenants na nagsabi sa akin na yun daw kanyang niyugan ay magaling mamunga kaysa doon sa niyugan niya na nasa bundok. So paano yung niyugan niya siguro nasa tabi ng kalye, siguro naaabunuhan o maganda yung lupa, malinis, hindi makagaya ng mga niyugan sa bundok. Yan, ganito ayan madalang. So yun, time check 5:19 na po ng hapon. Medyo naabala tayo dun sa sa dinaanan kanina dyan sa kabila, medyo masukal. Tapos yan, nag-yes na rin kami nung kawayan na ayan, sinasahig ngayon sa Samuel dyan sa So magsasahig muna kami ngayon hanggang pagdilim para bukas ay ready ng salangan ng kung ilan yung matapasan bukas maghapon. Bukas natin masusubukan tong kuprahang ito kung ito ba ay magaling pang magluto. Antigo. Kung antigo pa ito, pero dati magaling to magluto nung huli itong sinalangan na baka mga 2017 o 18 nung huli itong paglutuan.
Ayan, laking sinukal ng niyugan mula nung mapasanla. So yan, dito yung aming ano ngayon. Dito kami matutulog. Yan, maglalagay lang kami ng duyan dito. Sa mga puno. Diretso sa mga sa puno ng niyug. Yan, si Nonoy, ang nagbabalik. Import from Surigao. Matagal umalis yan. Nag-chainsaw yan sa Surigao. Kakape muna tayo para habang naglalala nung sahig ay medyo makapagmerienda muna. Yan, init mo ng tubig. Ayan, medyo madilim na Kape tayo. Kasi wala nang kulambo yun. Ito lang yung Kumot lang. merienda namin dito na pamatay gutom kapag ganitong hapon bago maghapunan. Bubutasin ko na kaya yung lahat. Ayun, natapos na namin yung sahig. Ayun, hindi natin nakunan habang ginagawa. Ganun nung duyan ni Mista ay, yung aking helper doon sa Surigao. Yan. Kung may kulambo, mawawasak. Mawawasak ka. Ay, ako may napilip. Hindi ko nakuha ng... Yan, gagawa naman kami ng talian ng duyan para makapwesto dito. Para pagdilim, hihiga na lang. Isa na dyan, ako na dyan, ako na dyan. Mahaba ang tali, humanap na ng pwesto. Yun. Maikli yung tali ko. Dito sa gitna, yan. Pasa kayo, yan. Siya nga. Hindi, ayaw. Hindi, alagay, babasa ay. Ayaw nga pala. Papayukuin ko dun. Oo. Isang salanga lang. Dito na ako sa niyog. Diretso dyan, sa may kahoy na yan. Hindi mo tayo natutulog eh. Hindi man tayo makakatulog dito, madaming lamok. Ayan mga kabakas, medyo madaming madaming lamok. Kape muna kami. Yun, inabot na kami ng gabi. Medyo nakapag-sit up na rin nung paglalagyan ng duyan. Kakain muna kami. Mga pala yung ulam namin nilagang talong na may kalamansi. Yan. Bukas tayo magluluto ng ginataan na talong. Medyo madilim na kaya yan tayo. Yan, may Kalamansi mo pa. suka. Yun sa bag mo. Dalawa pa yun. Dadalawa ito eh. Kain muna tayo.